Maray na aga mga kasambahay! Nais nyo bang kumita pero nag-aalala ka dahil wala kang malaking puhunan? Huwag kayong mag-alala. Alam nyo ba, sa halagang 200 pesos ay maaari ka ng kumita kahit sa maliit na puhunan lang. Ako po si Romel at ito po ang aking may bahay, si Abigail. At ngayong araw na ito ay ituturo po namin sa inyo kung paano kumita kahit sa maliit na puhunan. Kaya tara! Samahan niyo po kami sa paggawa ng palitaw with feelings! Karamihan sa aming customer ay online talaga. Madalas naming naririnig sa kanila, nababasa namin sa Messenger, sa FB page, "Wow, masarap ate yung luto nyo. Next time ulit o-order kami." Sa paggawa ng palitaw, ano ang ating mga kakailanganin? Sa paggawa ng palitaw with feelings, kakailanganin natin ng 2 egg yolk, 1 can condensed, kinudkod na nyug, butter or margarine, 1 kilo na malagkit na giniling, tubig at dahon ng saging. Ngayon mga kasambahay, alam na natin ang mga ingredients, kaya simulan na natin ang paggawa ng palitaw. Sa paggawa po ng ating palitaw, sa isang bowl, maglalagay lang po tayo ng giniling na malagkit. Sunod po, lalagyan ng tubig, pakunti-kunti lang, hanggang sa makuha na po natin ang mixture ng palitaw o maging dough na po siya. Ang tamang texture ng dough ay hindi masyadong mamasa-masa at hindi rin siya dry. Next na po natin siyang hulmahin ng pabilog. 1 tablespoon lang po kada takal. Then i-flat na po natin siya. Pag naubos na po lahat ng mixture, sa sunod naman po natin gagawin yung yema fillings. Sa yema fillings procedure naman po, painitin lang po natin ang kawali. And pag mainit na po siya, lagay na po tayo ng butter or margarine. Hanggang sa matunaw, then sunod po natin ibuhos ang condensed milk. Halo lang po tayo ng halo. At kapag medyo kumulo na po siya, ilagay na po din natin ang egg yolk. Stir lang po ng mabuti hanggang sa ito ay lumapot. Kapag masyado nang malapot na po, lagyan po ng kaunting tubig or optional lang po. Wait po until kumulo ito. Pag kumulo na po, ay pwede na po natin siyang isalin sa malinis na lalagyan. Sa paglagay naman ng yema sa ating palitaw, unang step po, kuha po tayo ng nahulma nating palitaw and 1 tablespoon na yema ang ilalagay natin sa dough. Second step po, i-roll lang po natin siya hanggang sa magsarap po. Bali, magiging pahaba na po siya. Procedure naman po sa pagluluto, magpakulo po tayo ng tubig. Pagkulo na po, pwede na natin ilagay ang nagawa nating palitaw with yema. Hayaan lang po natin nakabukas ang kawali. Bali, 5 minutes to 10 minutes po ang pagluto ng palitaw. Pagka lumitaw na po ang ating palitaw, ibig sabihin, luto na po siya at pwede na natin siyang hanguin. Then, diretso na po natin siya sa ginadgad na nyug. Yung mga first timer po na nag-order sa amin, kadalasan doon nagsiset na sila ng schedule. Ang kalakasan po ng pag-order sa amin ay yung mga holiday season, birthday, blowout. Wala naman pong bakante sa amin na buwan o araw. Once na nag-order po sila, sunod-sunod po yun. Sa mga nagbabalak po na magkaroon ng ganitong maliit na negosyo, napakaganda po nitong simulan. Unang-una, full-time ka na sa family mo, nakikita mo sila, and then, na-enjoy mo pa yung mga ginagawa mo sa pagluluto. Pwede po kayong umorder sa aming FB page, mag-comment lang po kayo doon sa Abby's Kitchen Best, A Bite of Deliciousness. Ayan mga kasambahay, narito na po ang ating finished product na palitaw with yema fillings. Sa halagang 200 pesos po, ay makakagawa ka na ng 50 peraso na palitaw. Pwede mo po siyang ibenta na tig 10 pesos each at magkakaroon ka po ng tubo na 300 pesos. Depende po sa iyong sipag at paggawa. Sa palitaw pa lang po yan. At pwede ka rin po maggawa ng iba't ibang klase na mga kakanin na pwede mong ibenta. Laging tandaan, pag may tiyaga, may pagpapala. Salamat po sa Diyos. Hanggang sa muli, mga kasambahay!